Mr. Silent Channel. Please like, share and subscribe. Kabanata 781 hanggang 790. Bakit? 0781. Hindi ko inaasahan, si Pangulong L, na itinuturing na isa sa nangungunang 10 maalamat na powerhouse, ay halos ang pinaka-hindi maintindihan at pinakamakapangyarihan, matatalo ka sa gayong gadget na naimbento ko. Pero wag kang masyadong mabaigo, matagal din akong nag-aral ng mga kahinaan mo, at nakuha ko ang inspirasyon, at kinailangan ko ng maraming pera para maitayo ito. Pagkatapos ng lahat, ang agham ay ang pinaka-advanced na sibilisasyon ng sangkatauhan, at ikaw ay inilibing dito ngayon. Eto, oras na para pumikit, humajijek si Serena. Isang grupo ng mga konserbatibo ang nagpakita ng kawalan ng pag-asa. Wala sa kanilang mga kakayahan ng partikular na mahusay sa pakikipaglaban. Kung wala ang proteksyon ni L, sila ay talagang walang kapangyarihan. Ngunit sa sandaling ito, isang figure ang sumugod sa opisina na parang bugzone ng hangin, at sinampal si Direk Alex sa likod ng leeg. Agad na bumagsak si Alex sa lupa at nakoma, at ang Mage Nemesis ay tumigil din sa pagtatrabaho matapos mawalan ng suporta sa kuryente. WHO. Lumingon si Wall at ang iba pa at napasigaw. At nang makita ni Serena ang taong paparating ay napaatras siya at napaatras. Lucifer. Sa likod ng clown mask, mabilis na nagbago ang ekspresyon ng babae. Tiningnan ni Yefan ang ulo na bumagsak, at nakaramdam ng kaunting panghihinayang. Ang lahat dito ay biglang nangyari, at wala siyang oras na pumasok sa unang pagkakataon. Kung alam niya lang sana kanina pa siya pumasok at hindi nakikinig sa usapan nila sa labas. Salina, manatiling ligtas, sabi ni Yefan. Nandito ka talaga. Lucifer, talagang kinumbinsi kita, paano mo ako nahanap? Kakaibang ngiti si Salina. Hindi kita sinasadyang hanapin. Sa katunayan, hindi rin kita mahanap. Kaya lang. Maswerte lang ako, sabi ni Yefan. Pinaglaruan ni Serena ang panlasa, hindi ba ibig sabihin ay kapas palad ako? Isang grupo ng mga power user ang mukhang nagulat. Ano? Siya ang hari ng impyerno. Yung inferno na si Lucifer. Sa wakas ay tumayo si El ng dahan-dahan, nang wala ang Mage Nemesis, wala na siyang anumang alalahanin, ngunit labis din siyang naguguluhan, Your Excellency Lucifer, bakit ka pumunta sa Neverland? Ngumiti si Yefan, President, masasabi ko sa iyo ang dahilan ng pagbisita ko mamaya, ayusin muna natin ang problema sa harap ko, at itong si Serena. O Dr. Ganesha, mayroon ka bang mga katanungan? Ilang isyu ang kailangang pag-usapan? Siya, Ganesha. Hindi ba patay na si Ganesha? Tanong ni Al. Nagpout si Yefan, gusto ko ring malaman kung ano ang nangyayari. Pagkatapos mag-isip tungkol dito sa kanyang mga mata, tumanggo si El at sinabing, sa kasong ito, gagawin ko ang aking trabaho, kamahalan Lucifer, magagawa mo ito sa iyong sarili. Biglang namutla si Wall at ang iba pa. Kung wala silang Mage Nemesis, hindi sila maglalakas loob na magrebelde. Sa pagkakataong ito ay bigla nilang napatay si Cheng Yaojin sa kalagitnaan, at makakalaban lang nila. Punta ka sa impyerno. Mabilis na pinalamig ni Wall ang hangin, gustong putulin ng direkta ang ulo ni Yefan at Air. Ngunit sa sandaling ang hangin ay nag-condensed, ito ay iwinagayway ni L, at ang mga particle ay nakontrol at direktang bumagsak. Director Wall, tinatrato kita ng may katapatan, ngunit gusto mong sumama sa mga tagalabas para patayin ako. Labis akong nabigo sa iyo. Bumantong hininga si Al at inabot ang isang kamay kay Wall, ipinapakita ang kakayahang mag-decompose ng mga particle. Sa ilang sandali, ang katawan ni Wall ay naging parang hindi mabilang na alikabok, at nagsimulang maglaho sa bilis na nakikita ng mata. President, iligtas mo ang iyong buhay. Malungkot na sigaw ni Wall, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, nawala ang buong ulo. Nang ang katawan ni Wall ay naging hindi mabilang na mga di nakikitang mga particle at natangay ng hangin, ang mga mukha ng ilang pinagtaksilan na mga direktor sa pinangyarihan ay namumula na. Nakita rin ni Yefan na medyo namamanhid ang kanyang anit. Bagamat sinasabing ang ganitong uri ng panlilinlang ay mas mahirap para sa mga sinaunang mandirigma na may nakakainis na proteksyon sa katawan, o mga taong katulad niya na may kapangyarihan ng langit at lupa na protektahan ang kanilang mga katawan, ngunit ito ay medyo nakakatakot na pandaraya sa pagpatay. Particleization, na may ganoong kakayahan, hanggat hindi siya kontrolado ng isang trick tulad ng ngayon, si El ay talagang maituturing na unang tao sa nangungunang 10 alamat. Hindi bababasa, si Yefan ay walang maisip na paraan para matalo siya, at higit sa lahat ay hindi siya natalo. President, nagkamali kami. Saglit lang kaming nabighani kay Wall. Ang natitirang dalawang direktor ay nagsimulang lumuhod at humingi ng awa. Ikanaway ni El ang kanyang kamay, at ang mga particle ng metal na namuo sa hangin ay naging dalawang pares ng pusos, na kinokontrol ang dalawang direktor. Alimo, ipadala sila sa bilangguan at itapon sila ayon sa mga tuntunin ng ating asosasyon, sabi ni El daw. Oo, Presidente. Agad na sumugod si Alimo at iba pang konserbatibong direktor. Sa isang kisap mata, naayos na ang radikal na paghihimagsik, at hindi man lang nag-abala si Al.
Tahimik ang opisina, at 3 tao na lang ang natitira para magkaharap. Nakakamangha talaga, as expected kay President L, ngayon nakaharap sa akin ang dalawang maalamat na powerhouse, parang hindi ako makakalipad ngayon, hinaing ni Salina. Kinusot ni Yefan ang kanyang mga mata at sinabing, Salina, kung sasabihin mong isa kang Ganesha, ano ang asawa mo? Haha, ngumisi si Salina, Lucifer, importante pa ba ngayong tapos na ang lahat? Para sa akin, ito ay napakahalaga, dahil tinuturing ko si Ganesha bilang aking malapit na kaibigan, hindi isang kaaway na tulad mo, matigas na sabi ni Yefan. Natahimik sandali si Salina, at sinabing, pag-isipan mong mabuti, noong una tayong magkita sa Magnesium, magkaibigan talaga tayo. Pero ano? Para magawa ang ilang magagandang misyon, kailangan nating magsakripisyo palagi. Wala akong pakialam kung ano ang gusto mong isakripisyo, o kung sino, gusto ko lang malaman, kung sino si Ganesha na kasama niya, bakit siya pumunta sa siya upang hanapin ako, sabihin sa akin ang isang sekreto ni Ankh, at bakit mo inagaw ang dalawang batong iyon, sabi ni Yefan. Masyado kang maraming tanong, ngunit sa kasamaang palad, ayaw kong sagutin ang alinman sa mga ito. Sabi ni Salina. Ngumiti si Yefan, hindi mo akalain, kung hindi mo sasabihin sa akin, hindi kita papatayin. Sinamantala mo ang tiwala namin ni Yuner sa iyo, at pinatay ang ghost guard ni Sally Ye na si Lynx, sa isa lang, mapahamak ka. Sigurado ka ba? Sa tingin mo ba hindi ako mag-iiwan ng paraan para sa ganoong kalaking bagay? Ngumiti ng mapait si Salina. Sa tingin mo ba ay talagang mapipigilan ako ng iyong mecha? Sumimangot si Yefan. Siyempre hindi ko iniisip na ang pag-asa sa aking biological mecha, mapipigilan kita. Buong pagmamalaking iniunat ni Serena ang kanyang mga braso at sinabing, ngunit. Nakakalungkot na sabihin sa inyo ang dalawang maalamat na powerhouse na ako ay nasa islang ito. Sa kalapit na lugar ng dagat, sa lahat ng direksyon, 8 maliliit na bombang nuclear sa ilalim ng dagat ang inayos ng mga submarino. Hanggat mamamatay ako, o ion ko ang utos ng paglulunsad, ang islang ito, at maging ang lugar ng dagat na may radius na 100 milya, ay magiging purgatorio sa lupa. Hayaan mong maging malakas ang iyong mga alamat kahit gaano ka katalento, kaya mo bang pigilan ang mga sandatang nuclear? Ni hindi mo kakayanin ang lakas ng nuclear bomb. Natigilan si Yefan, talagang hindi niya inaasahan na napakabaliw nitong si Serena, ang susi ay ganito pa rin siya sa pera, nuclear warhead, at launcher. Paano ba yan, ngayon alam mo na kung ano ang kinatatakutan mo? Nasabi ko na ang siyensya ang pinaka-advanced na sibilisasyon ng sangkatauhan, ngumiti ng masama si Salina at tumalikod, President L, paano ka? May kakayahan kang pigilan ang 8A nuclear bomb. Nag-alinlangan si Al at umiling, kahit na ito ay tanggalin, hindi mo matatakasan ang iyong sarili, kaya bakit mo gustong gawin ito? Kabanata 0782 ang iyong pangako. 0782. Ayokong masunog ang lahat ng Jade, ngunit dapat mayroong isa para sa hinaharap. Sino ang biglang mauubusan ng isang hari ng impyerno? Walang magawang sinabi ni Salina, siguro ganito ang buhay. Nakalulungkot, ang isla ay kaya ang mga taong may maraming kakayahan ay ililibing din sa atin. Naniniwala si Yefan na anuman ang mangyari, hindi niya kakayanin ang kapangyarihan ng mga sandatang nuclear. Sa katunayan, ito man ay mga sinaunang mandirigma o salamangkero, ang mga ordinaryong nakasanayang sandata ay hindi magiging labis na banta. Ang tanging bagay na nakakatakot sa mga powerhouse sa underground world ay ang mga armas na maaaring sirain ang mundo, tulad ng mga sandatang nuclear. Gaano ka man katalino, kung ang isang nuclear warhead ay biglang bumagsak sa atmosfera, ikaw ay tiyak na mapapahamak. Kung hindi dahil sa pagkakaroon ng nuclear deterrence, hindi mapipigilan ng mga pamahalaan ng ilang malalaking bansa ang mga walang katulad na powerhouse na iyon. Anong gusto mo? Balak ni Yefan na makinig muna sa pakay ni Salina. Napakasimple nito, nakangiting nagtatampo si Salina, hehe. Gusto kong makita kayong dalawang maalamat na powerhouse, sa harap ko, na may buhay at kamatayang tunggalian. Ano man ang resulta, masisiguro kong walang magpapasabog ng nuclear bomb. Sandaling natigilan sina Yefan at Al, at hindi nagtagal ay naunawaan ang masasamang intensyon ni Salina. Hindi niya kayang patayin ang alinman sa dalawa, kaya hinayaan niyang maglaban ang dalawa para umani siya ng pakinabang ng mangingisda. President L, tila ang aking matandang kaibigan, ay nag-iisip tungkol dito, umiling si Yefan na nakangiti. Ang iyong kamahalan Lucifer ay ang benefactor ng ating Power User Association at ang aking personal na benefactor, wala akong gagawin sa iyong kamahalan Lucifer, umiling si Al. Malamig na ngumuso si Salina, bahala ka, kung ayaw mong lumaban, magkakasamang mapahamak ang lahat, President L, panuurin mo na lang ba na nawasak ng ganito ang Power User Association? Natahimik si IR na parang hindi alam ang gagawin. Nag-isip si Yefan at sinabing, sabi mo kapag namatay ka, ilulunsad din ang nuclear bomb, ibig sabihin. Kung hindi ka patay, ang paglulunsad ng nuclear bomb ay nasa ilalim pa rin ng kontrol ng tao. Tama. Ang kontrol ay nasa aking mga kamay, Lucifer, hindi mo akalain na ikaw ay sapat na mabilis upang pigilan ako sa paglulunsad ng isang bombang nuclear.
Buong pagmamalaking sinabi ni Salina, kahit na ma-penetrate mo agad ang aking mecha, gagawin ko itong direktang maglulunsad ng nuclear bomb, at hindi ka bibigyan ng pagkakataon na pigilan ako. Ngumiti si Yefan, syempre hindi ako magsasapanganib, dahil hindi naman talaga kailangan. Kumunot ang noo ni Salina, hindi niya masyadong naintindihan ang ibig sabihin ni Yefan. Gayunpaman, naintindihan agad ni El sa kabilang panig. Sa isang iglap, isang malakas na alon ng espiritual na kapangyarihan ang agad na bumalot kay Salina. Nanlamig ang buong katawan ni Serena doon, at walang gumagalaw. Nang makita ito ni Yefan, sumugod siya at pilit na pinunit ang clown mask. Sa kasalukuyang lakas ni Yefan, sa unang pagkakataon na lumaban siya laban sa Joker, ngunit ito ay lubos na napabuti, ang pagsira sa mecha na ito ay hindi isang problema. Matapos tanggalin ang maskara ay tumambad ang mukha ni Salina. Gayunpaman, ang ekspresyon ng babae ay nagyelo, ang kanyang mga mata ay dementado, at walang anumang tugon. President L, talagang malakas ang iyong mental power, nakangiting sabi ni Yefan. Salamat sa iyong kamahalan Lucifer sa pagpapaalala sa akin, nakalimutan ko, maaari ko siyang i-hypnotize sa mga espiritual na spell. Si El ay isang full line na salamangkero, at siya ay likas na magaling sa espiritual na mga spells, hindi banggitin ang kanyang espiritual na kapangyarihan, madaling i-hypnotize ang isang salina na walang cultivation base at umaasa lamang sa teknolohiya. Gayunpaman, si Al, na walang karanasan sa pakikipaglaban, ay hindi maglalakas loob na kumilos ng walang paalala ni Yefan. Naiintindihan din ni Yefan. Naglakad siya sa likod ni Salina at tumingin sa base ng tenga nito. May maliit na sugat. President, mayroon bang parang maliit na scalpel? Tanong ni Yefan. Umiling si Al, hindi. Pero kaya kong gumawa ng isa para sa iyo. Habang sinasabi niya iyon, ang mga daliri ni Ayer ay nag-volley sa hangin, at ang mga elemento ng metal ay nagsama-sama sa isang maliit na scalpel. Si Yefan ay mukhang naiinggit saglit, ito ang tinatawag niyang omnipotent. Bilang isa sa nangungunang 10 alamat, kumpara sa Air Brother na ito, ang mga paraan ay talagang malabo. Siyempre, iba ang rutang tinatahak, at walang paraan upang maihambing. Kinuha ni Yefan ang scalpel at kinamot ang sugat sa base ng tenga ni Salina, na nagpakita ng maliit na chip. Pagkatapos kunin ang chip, direktang dinurog ito ni Yefan. Kung wala ang bagay na ito, hindi na niya maiuugnay ang kanyang buhay sa launcher. President, maaari mo bang i-disassemble ang kanyang mecha? Tanong ni Yefan. Okay. Ipinakita ni Al ang kakayahan ng pagkabulok ng butil muli, at dahan-daang nawasak ang mecha. Ang istruktura ng butil ng kanyang kagamitan ay napakatatag, dapat itong malakas, at magtatagal ng ilang oras upang mabulok, sabi ni El. Ngumiti si Yefan at sinabing, okay lang, basta masira ito, siguraduhin hindi niya magagamit ang anumang kagamitan dito para simulan ang nuclear bomb. Tumanggo si Al, at tumagal ng ilang minuto bago tuluyang sirain ang biological mecha ni Salina. Pagkatapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ni Yefan, okay, ngayon ay mababawi na niya ang kanyang katinoan. Hinangaan ni Al ang tunay na, iyong kamahalan Lucifer, ikaw ay talagang isang matapang at maparaan na tao. Hindi katakatakang maakay mo ang iyong mga tao sa tagumpay sa banal na digmaan. Ngayon, salamat sa iyo, ang aming Power User Association ay nailigtas. Huwag mong sabihin iyan, mas may karanasan lang ako, ang pangunahing bagay ay ikaw, ang presidente, nahihiyang sabi ni Yefan. Ngumiti si Al at tumingin kay Yefan ng marahan. Hindi maiwasan ni Yefan na makaramdam ng kakaiba. Ito ay higit sa isang beses, at sa huling pagkakataon sa SciTech Conference, binigyan siya ni Al ng isang espesyal na pakiramdam. Sa sandaling ito, inilabas ni El ang mental hypnosis spell. Lucifer, ikaw, bumalik sa katinoan si Salina. Magsasalita pa sana siya nang may naramdaman siyang pananakit sa kanyang leeg. Pagkatapos, nakita niya ang lamig sa kanyang katawan. Pagtingin sa sarili, namutla ang mukha niya. Matapos maunawaan ang nangyari, bakas sa mga mata ni Salina ang pagkayamot, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, Damn, Lucifer, wala ka dapat dito. Paano ito, 100 sikreto, tama. Tumawa si Yefan, sa totoo lang, kung hindi mo ako makikilala ngayon, magiging matagumpay ang iyong plano. Direktor Wall, na nakipagsabuatan sa mga radikal para agawin ang kapangyarihan at gusto ng katanyagan at kapalaran sila, pagkatapos mong maalis si President L, kokontrolin at pagbabantaan mo si Wall at sila. Sa kanilang IQ, hindi mo sila kalaban. Ngunit ako ay napaka-curious, paano ka naging interesado sa Power User Association? Kay Salina. Nagbago ang mukha, at nagtanong siya sa mahinang boses, kung, sinasabi ko sa iyo ang totoo, maaari mo bang ipanggako sa akin at pakakawalan mo ako? Napaisip si Yefan at sinabing, ibig mong sabihin, sagutin mo lahat ng tanong ko. Tanong. Kaya kung sagutin ang lahat ng mga tanong mo, ngunit ang gusto ko ay ang pangako ng iyong impyernong hari, malamig at matatag na sabi ni Serena, siya ay gumagawa ng huling pagsisikap upang mabuhay. Kabanata 0783 Ang lihim ng Ganesha. 0783. Tumingin si Yefan kay Al sa gilid, may opinyon ba ang presidente? Umiling si Al, mabuti kung ikaw ang magdesisyon. Naniniwala ako na magkakaroon ka ng makatwirang paghuhusga.
Sa kasong ito, ipinapangako ko sa iyo na hahayaan kitang umalis ng buhay, ngunit ang iyong sagot ay dapat na totoo, at kung mayroon akong anumang pagdududa, hindi kita pababayaan, sabi ni Yefan. Bahagyang nabaling ang ekspresyon ni Salina, at sinabi niya, walang problema, dahil nagsalita na ang iyong marangal na hari ng impyerno, tiyak na naniniwala ako na tutuparin mo ang iyong pangako. Hindi ba gusto mo lang malaman, kami ng asawa ko, kung sino ang Ganesha? Sasabihin ko sa iyo na iyon na. Ito lang ang unang tanong, tumanggo si Yefan. Napangiti si Salina, sobrang simple lang, Ganesha tayong dalawa. Ano? Natigilan si Yefan. Si Ganesha ay hindi nag-iisa sa simula. Ito ang pangalan ng Underground Scientific Research Laboratory na itinatag namin ng magkasama. Ang codename ng laboratorio na ito ay Ganesha. Ang Kristiyanong pangalan ng aking asawa ay Gain, at ang pangalan kong Kristiyano ay Samantha. Pagkatapos itong muling ayusin, tinawag itong Ganesha, ang Diyos ng karunungan, Ganesha, at umaangkop ito sa aming katayuan bilang isang siyentipiko. Ngunit nang maglaon, pinag-aralan namin ang sekreto ng Ankh, at natuklasan ito ng ilang tao. Matapos matanto ng asawa ko ang panganib, gusto niyang ihinto niya ang pagsasaliksik, at pinalayas pa ako sa laboratorio, na sinasabing ayaw niya akong idamay. Sinabi ni Salina nang may pang-aalipusta, siya ay talagang isang idiot. Siya ay nagpakita sa kanyang pangalan, iniisip na siya ay nagpo-protekta sa akin, ngunit hindi ko kailangan ang kanyang proteksyon. Hindi niya naiintindihan na ang dahilan kung bakit pinili kong pakasalan siya ay para pahalagahan ang kanyang mga nagawa sa biological at genetic research, at nahulog ako sa kanya. Walang ibang bulgar ang talento. Natigilan si Yefan. Palagi niyang iniisip na si Serena ay hindi gustong sumali sa mapanganib na pananaliksik at humiwalay kay Ganesha. Sa hindi inaasahang pagkakataon, baliktad pala. Sa pilitang itinaboy ni Ganesha si Serena na magpapatuloy sa kanyang pananaliksik, at kinuha ang lahat ng panggigipit ng mag-isa. 9 love ka sa kaalaman na nasa isip niya, pero 9 love siya sa iyo, Ms. Serena. Bakit ang walang puso mo sa lalaking totoong nagmamahal sa iyo, na pabuntong hininga si Al? Ito ay kanyang sariling negosyo, ano ang kinalaman nito sa akin? Malamig na senggal ni Salina. Sa daan ng paghahanap sa tugatog ng agham, ang mga labis na damdaming ito ay gawa lamang ng ilang mga hormone ng tao, at ang mga ito ay walang kabuluhan. Sumimangot si Yefan at sinabing, kung gayon, bakit siya pumunta sa Huahay, sabihin sa akin ang tungkol kay Ankh, at pagkatapos ay nagpakamatay. Ikaw ang nagplano nito. Siyempre hindi, galit na sabi ni Salina, paano ko siya papayag na mamatay? Mas mahalaga sa akin ang buhay niya kaysa kamatayan. Pero, duwag siya. Inisip niya talaga na kaya niyang i-pressure kapag katapos niyang sabihin sa iyo ang sekreto ni Ankh at pagkatapos ay magpakamatay. Side, para protektahan ang kaligtasan ko. Napakatanga niya at walang muwang. Hinding-hindi ako susuko sa paghahanap ng walang kamatayang gamot, ito ang panghabang buhay kong hangarin. Narinig ito ni Yefan at hindi niya maiwasang mapangiti ng mapait. Talagang nahulaan niya kanina na sinabi sa kanya ni Ganesha ang sekreto para makaakit siya ng puot at makaakit ng iba't ibang puwersa para ituro ang kanilang daliri sa kanya. Sa mundong ito, walang masyadong tao na may kakayahang magtago ng sekreto. Si Yefan ay may napakagandang record at malakas na puwersa sa ibang bansa, kaya isa talaga siya sa mga pinakamahusay na pagpipilian. Alam ni Ganesha na kung magpapakamatay lang siya, karamihan sa mga tao ay target si Salina, ang kanyang dating asawa. Kapag nagpunta lang siya kay Yefan, mas bibigyan ng pansin ng lahat si Yefan at hindi pinansin si Salina. Sinong mag-aakalang hindi napigilan ng kanyang ginawa ang sariling determinasyon ni Salina? So you tried your best to find the lighthouse element. You tried your best to use the trust of Yunner and I, yung dalawang bato ba na ninakaw mo ang hinahanap mo? Nakangiting tanong ni Yefan. Sinabi ni Salina nang may panghihinayang, pinili kong makipagtulungan sa Petersburg Club noong panahong iyon, at ginamit ang mapa ng 10 kontinente sa kanilang mga kamay upang mahanap ang anumang mga sangkap na maaaring may mga elemento ng parola. Gayunpaman, karamihan sa mga naitalang lugar sa 10 continents map, dahil ang paggalaw ng mga tectonic plate at ang pagkasira ng mga aktibidad ng tao ay nag-iwan ng kaunti. Sa wakas ay natagpuan ko ang isang sinaunang libingan at natagpuan ang sekreto sa loob. Akala ko ito ang elemento ng parola, ngunit sa kasamaang palad. Pagkatapos ng aking pagsasaliksik, nalaman ko na ang dalawang batong ito ay talagang isang energy ore lamang. Enerhiya ore. Hinusot ni Yefan ang kanyang mga mata, tama, ito ang pinagmumula ng enerhiya para gumalaw ang dalawang bronze figure. Gayunpaman, naalala pa rin ni Yefan na sa Georgia Village, mayroong isang katulad na bato na nakalagay sa tungkod ng clan elder. Kaya, ang energy ore na ito ay nauugnay sa angkan, kaya ang mga immortal sa sinaunang libingan ay nauugnay din sa angkan. May misteryoso at makapangyarihang background talaga ang clan. At sa wakas ay nalaman ni Yefan na ang magnanakaw ng 10 continents map ay si Petersburg, kaya konektado pa rin si Sylvia kay Petersburg. Mayroon pa akong isang bagay na hindi ko masyadong naiintindihan, tanong ni Yefan, hinahanap mo ang iyong elemento ng parola, nabubuhay ako sa aking pagre-retiro, bakit mo tinutulungan si Song Xinghe at inaatake ako? Song Xinghe.
Salina spread her hands, nagustuhan ko lang ang bio-human technology niya, but unfortunately, masyado siyang magaling magtago, at hindi ko pa nakuha ang teknolohiya niya. Kung tungkol naman sa gusto kitang patayin, napakasimple lang ng dahilan, na hayaan ang iyong purgatoryong isla na magkaroon ng kayamanan na noon pa man ay gusto kong pag-aralan. Clock. Biglang nagdilim ang mukha ni Yefan, how dare you hit Sally's idea? Sa wakas ay naunawaan niya, sa huli, ang layunin ni Serena, katulad ng layunin ng dati, ay mag-eksperimento kay Sally. Lucifer, maaari mong panatilihin si Sally ay saglit, ngunit hindi sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Siya ay isang buhay na hindi dapat umiral sa mundo, at ang kanyang pag-iral ay ang pinakamalaking banta sa lahat ng sangkatauhan. Ngayon, ang lahat ay natatakot sa iyo. Huwag maglakas loob na pukawin ka ng madali. Huwag maglakas loob na pumunta sa Purgatorio Island, dahil nanalo ka sa banal na digmaan, ang iyong mga nasasakupan at mananampalataya ay nasa buong mundo. Ngunit, tungkol sa hinaharap, sa tingin mo ba ay nasa iyo ang mundong ito? Tsaka kung walang ibang mangyayari, kahit mamatay ka, mabubuhay pa rin si Sally. Pagkatapos mong mamatay, sino ang magpoprotekta sa kanya? Ngumisi si Salina. Huminga ng malalim si Yefan at mariing sinabi, wala akong pakialam kung ano ang mangyayari pagkatapos kong mamatay, ngunit hanggat may hininga pa ako, hindi ko hahayaang masaktan ng sinuman si Sally. Talagang nakakaantig na pag-ibig. Ay hindi, kapatid na babae, kahit anong gusto mo, nabigo pa rin ako ngayon. Nagkibit-balikat si Serena at sinabing, nasagot ko lahat ng tanong mo, ngayon na ang oras para umalis ako. Umiling si Yefan, may isa pang tanong. Ano? Bakit ka nakatitig sa Power User Association? Tanong ni Yefan. Naglibot ang mga mata ni Salina at nahulog kay L. Ang tanong na ito, sa tingin ko, mas magiging malinaw si Pangulong L. 0784. Ether. L was silent and said, what you are looking for is ether. Selina's eyes lit up. Sure enough, the Ether Tower, there really is ether. Ether, what is it? Yefan thought it was someone's name. L sighed, in the history of our superpowers, it is said that the first superpower is not a human being, but the creation god of this world. Ether is the one used by the creation god to create the world. A basic element, this element was almost exhausted when the world was created, the ether can materialize everything conceived by the spiritual world, and turn it into reality. According to the legends within our psychic, the Creator God created this world, and we supernatural beings, the reason why we have supernatural powers is because there are some scattered ether elements in our body. Because of the existence of ether, we can connect some of our spirits with the material world, and have powers that are different from ordinary people, such as controlling water and fire, such as the sky and the sea. It is all because of the ether that we can have these skills. Skills. God of Creation. Yefan couldn't help laughing. Salina, do you believe in such a story? Why don't you? Serena asked back, since you've seen it all, there are ancient martial arts and magic in this world. There are supernatural powers, angels and demons, why can't there be a creation god? No matter whether he is a human or a god, as long as the substance of ether really exists, then I can use it to create what I want, the lighthouse element. Yefan couldn't help but admire this woman's perseverance. After searching for many years, he couldn't find the lighthouse element, so he simply created one himself. I'm sorry to tell you, Ms. Serena, the etheric Santa doesn't have the ether you want, Eldo said. Serena jokingly said, really? Then why, the 13th floor of your etheric holy tower has always been secretly not allowed to enter by anyone except the president? Yefan was stunned for a moment. He didn't know that the Power User Association had such regulations. It seems that this Serena also inquired around and did her homework. Al was silent for a while, then shook his head. This is the secret of our association, I don't need to tell you why. If you don't say it, I know why. I didn't have a chance to go in today. I've finished what I should say. Can I go now? In 2 steps, Yefan blocked his way. The promise made by the dignified Hell King shouldn't be broken, right? Salina said cautiously. Yefan smiled. I said, let you live alive, right? Isn't it? Did I tell you what kind of mental state should I leave you in? Yefangxi asked with a smile. Selina's face was pale for a moment. After thinking of something, she staggered backwards. You can't, Lucifer, you can't treat me like this. Yefan's face turned cold. Why not? I don't kill you, it's already the greatest kindness to you, and you still hope that I will let you go and let you threaten Sally's safety again. You are the king of hell. How can someone like you be? How can you be so despicable? Serena shouted. What kind of person? What kind of method is used?
Ye Fan said coldly. Elephant Nose has a deep love for you, and sacrificed himself to protect you, but you don't know what to do. I won't kill you, so I'm sorry. Elephant Trunk, but let you live. I'm sorry Sally, so, I can only take the middle way. After finishing speaking, Ye Fan's figure was like a flash of lightning, appearing behind Salina, and a knife hit the back of her neck. Salina fainted instantly and didn't wake up. Your Excellency Lucifer, you are, Elle was puzzled for a while. President, do you have any spiritual spells that can erase part of her memory, or make her stop being her? Ye Fan asked. I suddenly said, I see, this is a good way to save her life and prevent her from doing evil. I can't erase her memory, but I can use the spirit seal to keep her memory only for 10 years. Years ago. 10 years ago was enough. At that time, she didn't know Elephant Trunk yet, and she didn't have so much ambition, Ye Fan said. Al nodded and cast a spell to seal up Selina's memories of the past 10 years. After consultation, Elle promised to send Selina to a church and become a teacher in the church to help her start her life again. Ye Fan thought about killing Selina, but Selina was already dead, and her memory was sealed. She was just a woman who had not graduated from college and was interested in science. Seeing the face of the dead Ganesha, Ye Fan still planned to let her live. After coming out of the Ether Tower, Ye Fan and Elle walked to the membership center. Seeing Elle appear, Hanako at the front desk finally put down the mirror, got up and shouted, Hello, President, earnestly, but the old man Roloff on the side was still drunk and dozing off. Hanako, has my brother-in-law finished the test? Ye Fan asked. Hanako hurriedly said respectfully, Report to Your Excellency Lucifer, your brother-in-law has reached the last test. Such a big thing happened on the island. Of course Hanako knew it now, Ye Fan's true identity, and he spoke more politely. Oh, how long will it take? As soon as he finished asking, he saw Feng Xiaohui coming out excitedly from a door not far away. Brother-in-law, I passed the test. I succeeded. Feng Xiaohui waved a card with a golden seal in his hand, very excited. Elle said in surprise, Ha, Your Excellency Lucifer, your brother-in-law, your spiritual power is really extraordinary. If you practice well, you should be able to become a good spiritual power user. Ye Fan was a little surprised. It was definitely not normal for Elle to say, unusual. Ye Fan patted Feng Xiaohui on the shoulder, congratulated him, and then asked, What do I need to do next? Is it counted as membership? Hanako smiled, the last procedure is that the chairman is on the membership certificate. Sign it. Feng Xiaohui hurriedly asked, where am I going to find the president? Everyone couldn't help laughing. Ye Fan pointed at he is the president. I have asked him to take care of him in the future. How about you? My brother-in-law is very strong, and the internal relations have helped you find the best one. Feng Xiaohui greeted nervously. As soon as Elle stretched out his hand, he took the membership certificate, and then he pointed his finger in the air, and some black carbon elements appeared. After he stroked a few times, these carbon elements fell on the certificate. Feng Xiaohui was stunned, it was the first time he saw someone sign this way. Okay, you are welcome to join us, member Feng Xiaohui, Elle said with a smile. Feng Xiaohui was flattered, but he heard Ye Fan say that the president of this Power User Association is a legendary powerhouse, and he did not expect to be so approachable. After going through the process of joining the club, Feng Xiaohui also decided to start studying the books on spiritual powers on the island, slowly starting to study, and will not return to China for the time being. After Ye Fan arranged various things for his brother-in-law, he and Elle went to the seaside, ready to leave by boat. President, how do you plan to solve the nuclear bomb in the sea? Do you need me to ask Leviathan to send the technicians of the sea demons here? Ye Fan asked. Elle smiled and said, Don't bother Your Excellency, there are several abilities in our association, they are aquatic abilities, they can move freely in the water, I plan to let them deal with what Ms. Selina left behind. There are such talents, it seems that the Abilities Association is indeed full of talents. Ye Fan laughed, but he was overly concerned. At this moment, a group of power users hurried over from a distance, it was the conservative Alimo and others. They heard that Ye Fan was leaving, and they all came to see him off, thanking Ye Fan for helping them keep the association today. Ye Fan said goodbye to them one by one, and when he was about to get on the ship of Hut, he couldn't hold back a question in his heart. President Elle, have we met before? Ye Fan asked. Last time at the SciTech conference, didn't Your Excellency ask me? We met 5 years ago. The last time we met,
Of course we met before, Elle replied. Ye Fan scratched his hair. Maybe I'm thinking too much. Hehe, then I'm leaving, goodbye everyone. There will be a period in the future, Your Excellency Lucifer, Elle led the crowd and waved goodbye. After rushing back all the way, Ye Fan, who had not been home for many days, felt like an arrow in his heart. He already missed his wife very much in his heart, and even missed the dishes made by Aunt Jiang. When I got home, it was just about lunchtime. Ye Fan pushed the door open and went in. When he saw the people who were eating, he was stunned. There were many people at home. Kabanata 0785 Pagpapayo. 0785. Anong araw ngayon, gagamutin mo ba ang asawa ko? Pumasok si Ye Fan at nakangiting sinabi. Bilang karagdagan sa kanyang asawang si Su Qingzhou, naroon din si Wu Yeshu, narito ang kanyang tiyuhin na si Mu Zuzong, narito rin ang kanyang hipag na si Mumumo, at si Ling Yuwei, isang malaking bituin, ay kumakain din sa bahay. Nakita ni Su Qingzhou ang lalaki na pauwi, bahagyang ipinakita niya ang kanyang mukha at sinabing, bumalik ka na, ang tiyuhin ko at si Weiwei ang magkakilala, at gusto rin ni Mumu na makilala ang malaking bituin na ito, kaya niyaya ko silang maghapunan ng magkasama. Ang aking anak na lalaki ay gumawa ng maraming bagay para sa akin kamakailan, at pinrotektahan din ang aking kaligtasan. Kamakailan lang, madalas akong kumain sa bahay namin, pero hindi mo alam yun. Napangiti si Ye Fan, hindi niya talaga alam ang sitwasyon sa bahay kamakailan. Nako, bumalik ka para maging busy na tao. Kapag hindi ka na uuwi ulit, tatawag ang asawa mo ng pulis at magsusumbong na nawawala ang tao. Tumawa at nang-aasar si Ling Yuwei nang makita niya si Ye Fan. Brother Ye Fan, bibili ako ng isang pares ng mangkok at chopstick. Si Wu Yeshu ay napakamaalalahanin, tumayo at pumunta sa kusina. Oy, mas maganda pa rin, pasasalamat ni Ye Fan, lumapit at niyakap ang payat na baywang ni Su Qingzhou, at hinalikan ang babae sa mukha na parang walang ibang tao sa paligid. Namula ang mukha ni Su Qingzhou, at binigyan siya ng galit na tingin, anong ginagawa mo? Nami-miss ko ang asawa ko, hindi masyadong halikan siya, masungit na sabi ni Ye Fan. Kinagat ni Su Qingzhou ang kanyang labi, hindi ako naniniwala, matagal na akong hindi umuwi, at hindi mo ako tinatawagan. Huwag kang magpakita ng pagmamahal, bilasan mo na at kumain. Ngumisi siya, naputol ang usapan ng dalawa. Medyo walang magawa si Ye Fan sa babaeng ito, at halatang may amoy ng maasim na suka. Pagkatapos makaupo ang lahat, tinanong ni Su Qingzhou si Ye Fan kung nalutas na ang usapin, hindi na nag-abala pa si Ye Fan na magpaliwanag ng husto, at sinabing tapos na ang lahat. Ang iba ay hindi alam kung ano ang ginawa ni Ye Fan, ngunit hindi sila masyadong nagtanong. Pagkatapos ng lahat, hindi sila pumunta sa hapunan ngayon para makita si Ye Fan. Hindi napigilan ni Ye Fan, kaya madali siyang kumain at uminom at nakinig sa kanilang pinag-uusapan. Qingzhou, nabalitaan ni Tito na ikaw ay Jinxiu ay opisyal na pumapasok sa industriya ng pelikula at telebisyon, o direkta kang namumuhunan sa bagong pelikula ni Miss Ling? Tanong ni Mu Zuzong. Tumango si Su Qingzhou, oo, karamihan sa ating mga domestic na pelikula ay hindi magandang produksyon, na sinasayang ang malaking merkado. Pagkatapos kong magplanong magtayo ng isang kumpanya ng pelikula at telebisyon, muli kong isasama ang mahusay na internasyonal na koponan na ipinakilala sa akin ni Yuwei, at gagawa ako ng isang Splendid Films. Sa katunayan, matagal ko nang inihahanda ang layout na ito. Nang makuha ko ang proyektong Geo Cultural City, noong nakaraang taon, nagtayo ako ng isang base ng pelikula at telebisyon doon, na magagamit para sa mga proyekto sa turismo pati na rin sa mga pelikula. Base sa paggawa ng pelikula, mayroon na akong mga tao, pondo, at kondisyon ng pagbaril. I think as long as we focus on making good films and not get messy by some messy investors, we will definitely able to make excellent domestic films. Sumimangot si Mu Zuzong, ang pelikulang The Industry is Very Deep, your new film, with Miss Ling starring, but not letting other investors involved, I guess maraming tao ang hindi masisiyahan, at ang daan na ito ay hindi magiging madali. Hayaan mo na sila, hindi ko kaya ang pressure, paano ko magagawa ang isang bagay na malaki? Dahil nagawa ko na ito, dapat kong gawin ito ng mas mahusay kaysa sa iba, mahinahong sabi ni Su Qingzhou. Okay, matapang. Hindi katakatakang marami kang maaabot sa murang edad. Masayang tumango si Mu Zuzong, at tumingin sa kanyang anak na medyo mahigpit, narinig mo ba, Mumo, kailangan mong matuto ng higit pa mula sa iyong kapatid na babae. With her be a role model. Galit na sabi ni Mumumo, mas nagsumikap ako kaysa dati, itay, huwag mo akong eye pressure. Kung hindi pa mababa ng kaunti ang marka ko sa wikang banyaga sa pagkakataong ito, malamang nauna ang kabuuang marka ko. Ngunit hindi ba sapat ang pangalawang pwesto sa klase? Nang marinig ito, bahagyang lamambot ang ekspresyon ni Mu Zuzong, at sinabi niya ng may kasiyahan, bueno, sa pagsusulit na ito, sinabi ng iyong prinsipal na malaki ang iyong pagunlad, ngunit kailangan mong panatilihin ito. Huwag maging kampante. Nagulat si Ye Fan na muntik na siyang magsaboy ng kanin, damn it, girl, pangalawa ka sa klase. Hindi ka ba nagbilang na huli sa klase mo noong high school?
Ikaw, hindi mo minamaliit ang mga tao. Ayoko lang mag-aral ng mabuti noon. Ganti ni Mumu na namumula ang mukha. Humajijek si Ling Yue at sinabing, Mumu, napakagaling mo, at sinabi ng tatay mo na gusto niyang irekomenda kita. Sa palagay ko hindi ito magtatagal. May ilang malalaking kumpanya na gustong pumirma sa iyo. Nagmamadaling sinabi ni Muzusong ng mahinhin, Miss Leng, hindi mo masasabi iyan. Lahat tayo ay nasa bilog na ito. Sa bilog na ito, mayroon tayong lakas, ngunit nakasalalay din sa relasyon, sa tulong ng isang internasyonal na reyna tulad mo, ang aking anak na babae ay magagawa lamang na ituloy ang landas ng pag-arte. Higit pang down to earth. Huwag kang mag-alala, Mr. Mo, lahat tayo ay taga-siya, hindi banggitin na si Mumo ay pinsan ni Xiaoshu, lahat ay akin, tiyak na gagawin ko ang lahat para tulungan siya, nakangiting sabi ni Ling Yue. Haha, salamat Miss Ling, masayang sabi ni Muzusong. Tumingin si Mumumo kay Su Qingzhou at sinabing, Ate, pumangalawa ako sa klase ko, pwede ka bang magpalit ng sasakyan para mamaneho ko, masyado akong nagmamaneho ng Maserati at gusto kong palitan ito. Ikaw babae, laging gustong maglaro. Hindi pa ba sapat para sa iyong freshman na magmaneho ng Maserati? Nagsabi ng leksyon si Muzusong. Tai, bakit ang kuripot mo, hindi kita hiniling na magmaneho, Mumumo pouted. Tiningnan ni Su Qingzhou ang kanyang kapatid na may malamig na tingin, at nagtanong, Mumo, kontento ka na ba sa pangalawang pwesto sa pagsusulit? Well, ayos lang, pinuri rin ako ng guro, na sinasabi na ako ang pag-unlad ay ang pinakamalaking, at maaari ko pang abutin ang shift sa gitna. Hindi mapigilan ni Mumumo na matawa. Bumantong hininga si Su Qingzhou at sinabing, alam mo ba kung anong dalawang uri ng tao ang naroon sa paaralan? Mga lalaki at babae, sagot ni Mumumo. Umiling si Su Qingzhou. Iyan ay, mga guro at estudyante, sabi ni Mumumo. Umiling pa rin si Su Qingzhou. Ano ba yan, matalino at bobo sila? Tanong ni Mumumo. Sinabi ni Su Qingzhou, ang isa ay yaong hindi gustong maiwan, at ang isa ay yaong handang maging mababa. Mararamdaman mo na hindi kalakihan ang pagkakaiba ng una at pangalawa, 100% at 79 na puntos sa pagsusulit, at hindi iisipin ng mga tao sa paligid mo na may malaking agwat sa pagitan mo at ng una. Gayunpaman, kapag humakbang ka sa lipunan at humarap sa higit pa at higit pang mga una at higit pa at higit pang mga segundo, ang maliit na pagkakaibang ito ay lalawak ng walang hanggan, at ang mga tagumpay ay magiging ganap na naiiba. At least, sa larangan ng negosyo, hinding-hindi ako magpapatalo sa taong handang maging pangalawa, dahil ang taong makontento sa pangalawang pwesto ay talo na sa simulan ng kompetisyon. Natahimik ang mga tao sa hapagkainan, hindi napigilan ni Yefan na mapangiti ng mapait, masyadong mahigpit ang babaeng ito sa kanyang kapatid, paanong ang sinuman ay magiging kasing lakas niya. Sports car, maaari kang magmaneho ng anumang kotse na gusto mo, kahit na maaari kong ipahiram sa iyo ang parehong helicopter at yate, ngunit ang aking kapatid na babae ay hindi nais na maging masaya ka dahil lamang sa pangalawang lugar. Sabi ni Su Qingzhou. Natigilan sandali si Muzusong, at sa wakas ay nagsabi ng may paghanga, Qingzhou, napakahigpit mo sa iyong sarili, hindi katakatakang napakatagumpay mo. Ate, ipagpatuloy ko ang pagmamaneho ng Maserati, si Mumumo ay nahihiya na magpalit ng sasakyan at nagpatuloy sa pagkain ng tahimik. Humajijek si Ling Yue. Sinabi, Xiaoshu, kung mayroon akong nakakatakot na nakatatandang kapatid na babae na tulad mo, hindi ako mangangahas na kumain ng magkasama. Galit na sinabi ni Su Qingzhou, nakakatakot ako, sa totoo lang, tulad ng kapag gumawa ka ng pelikula at handa kang magbigay ng mga parangal, matalo sa iba. Either get the queen, or nothing, the nominees are just the background wall to set of the queen. Hindi napigilan ni Ling Yue na matawa nang marinig niya ito, at halatang pumayag. Sister Ling, hindi ako makakagawa ng maraming takdang aralin sa wikang banyaga. Mahusay kang nakatira sa Magnesia sa mga wikang banyaga. Maaari mo ba akong turuan mamaya? Biglang nagtanong si Mumumo. Ikaw anak, ang oras ni Miss Ling ay mahalaga, paano ko ituturo sa iyo ang iyong takdang aralin? Napasimangot si Muzusong. Sinabi ni Mumumo, pero gusto kong magsikap para mapabuti ang aking mga marka. Sa susunod, mauna na ako sa pagsusulit. Gusto mo bang turuan ako ng kapatid ko? Si Su Qingzhou ay medyo napahiya at sinabing, lalabas ako kasama si Weiwei mamaya at kakausapin ang koponan ng direktor tungkol sa pelikula. Oh, kung ganoon, maaari akong turuan ng bayaw na iyon, tutal, akin naman ang bayaw ko. Tutor, tumingin si Mumumo kay Yefan. Halos mabulunan si Yefan pagkatapos kumain, umikot ang babaeng ito sa isang malaking bilog, halatang matagal siyang nakatitig sa kanya. Chapter 0786 Hinahabol niya ako. 0786. Hindi na kailangan, maaari mong tanungin ang guro mo, sabi ni Yefan. Hindi ka ba makakapag-ambag sa pag-aaral at pag-unlad ng aking hipag? Matuwid na sabi ni Mumumo. Sinabi ni Yefan, Jianer, tinuruan mo siya. Si Wu Yekang ay bihasa sa halos lahat ng pangunahing wika, kaya walang problema na turuan si Mumumo. Pero kuya, kailangan kong protektahan si Sister Su, sabi ni Wu Ye.
Bagamat lumipas na ang banta ni Song Xinghe, buhay pa rin si Sylvia. Si Su Qingzhou ay mas pinagbantaan ng Ghost Valley, at ang mga babae sa paligid ni Ye Fan ay hindi mapakali ang kanilang pagbabantay. Sumimangot si Su Qingzhou at sinabing, turuan mo lang si Mumo, hindi na kailangang magpagulong-gulong ng ganyan. Narinig ni Ye Fan ang sinabi ng kanyang asawa, kaya kailangan niyang sumang-ayon. Hihi, bayaw, huwag kang mag-alala, hahayaan lang kitang magturo ng mga wikang banyaga, at hindi kita guguluhin ng matagal, inusenteng ngumiti si Mumumo. Pagkatapos kumain, lumabas sina Su Qingzhou at Ling Yue, at umalis din si Mu Zuzong. Dumating sina Ye Fan at Mumumo sa silid na inayos para sa kanya at pinanood si Mumumo na kumukuha ng ilang takdang aralin na gagawin. Girl, kung hindi mo maintindihan ang tanong, tanungin mo lang ako. Maliligaw ako pagkatapos kong magturo, sabi ni Ye Fan. Binigyan siya ni Mumumo ng isang puting tingin, hindi mo ako gustong makasama. Gaano ka nakatagal na hindi nakikipaglaro sa akin? Di ba palagi kang lumalabas kanina? At saka, nakikipaglaro pa rin ako sa iyo kapag libre ako. Sabi ni Ye Fan. Matagal mo na akong hindi pinaglalaruan. I hate you. Galit na sabi ni Mumumo. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa o iiyak, nasusuklam ka sa akin, pagkatapos ay lalabas ako. Tumigil ka. Gusto mong turuan ako ng takdang aralin ko. Umakyat si Mumumo at hinawakan si Ye Fan. Umiling si Ye Fan, gusto ng babaeng ito ang panloloko. Sa wakas ay inilabas ni Mumumo ang takdang aralin na dapat gawin, at sinimulan itong gawin gamit ang panulat. Ang wikang banyaga sa kolehiyo ay parang pediatrics kay Ye Fan. Ano man ang itanong ni Mumumo, maaari niyang sagutin at ipaliwanag ito kaagad. Nang oras na para isulat ang thesis, nalaman ni Ye Fan na maraming pagkakamali sa gramatika at spelling si Mumumo. Alinsunod sa prinsipyo ng mahusay na pagtuturo, yumuko si Ye Fan, kumuha ng panulat, at nagsabi, tutulungan kitang markahan ang mga maling lugar, hindi nakakagulat na hindi maganda ang iyong mga banyagang grado sa wika, ang iyong pundasyon ay masyadong mahirap. Naramdaman ni Mumumo ang isang malapad at solidong figure na papalapit sa kanyang likuran, naamoy ang katawan ng lalaki, at ang kanyang mukha ay mainit. Hindi niya napigil ang bangulong, Ye Fan, hindi ako kasing talino ng aking nakatatandang kapatid na babae. Bagamat nagsusumikap ako, maaari lamang akong kumuha ng pangalawang pagsubok. Posible bang hindi ako kailanman may kumpara sa aking nakatatandang kapatid na babae? Ngumiti si Ye Fan, bakit mo ito iniisip? Ikaw kung sino ka? Bakit kailangan mong ikumpara ang iyong sarili sa iyong kapatid? Mas magaling bang tumugtog ng piano ang iyong kapatid kaysa sa iyo? Lahat ay magaling dito. Sa tingin mo ba talaga? Tuwang-tuwang itinaas ni Mumumo ang kanyang ulo at nagtanong. Of course, bakit ka nagsisinungaling sa akin? Nakangiting nakatagilid ang ulo ni Ye Fan. Ang isa ay nagtaas ng ulo, ang isa ay ibinaba ang kanyang ulo, at ang katawan ay malapit lamang sa isa't isa. Kung hindi sila nag-iingat, nagkamot ang kanilang mga labi. Malambot at malambot. Kasabay ng pakiramdam ni Ye Fan ay medyo kakaiba, si Mumumo ay nagmamadaling tumalikod at tumahimik, ngunit ang paghinga ng batang babae ay medyo mabigat. Kung silang dalawa lang noong ilang buwan na ang nakakaraan, natatakot ako na kahit naghahalikan sila ng seryoso, hindi nila mararamdaman iyon, at most a few words. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang buwan, nagbago ang kanilang mga pagkakakilanlan, nagbago ang kanilang relasyon, at ang kalabuan sa pagitan nila ay patuloy na hinaharangan at muling lumitaw paminsan-minsan. Sa puntong ito, nang bigla siyang hinalikan, ang kapaligiran ay ganap na naiiba. Hindi inaasahan ni Ye Fan na hinalikan lang niya ang kanyang hipag ng walang pag-iingat, at nakakapanabik. Matagal na niyang kilala si Mumumo, at nakita at naramdaman pa niyang hubot-hubad ang dalaga. Bakit hindi ito nangyari noon? Ano ang pakiramdam? Ito ay maaaring isang Diyos, si Ye Fan ay nakakita ng ilang mga detalye na hindi niya binigyang pansin ngayon lamang. Mula sa kanyang pananaw, sa pagtingin dito, nakikita na lamang niya ang isang malabong gali sa loob mula sa neckline ng chiffon dress ni Mumumo, at puno ang snow sa magkabilang gilid. Ay nakatatak din sa mata. Gudong, nilunok ni Ye Fan ang kanyang laway at hindi maalis ang kanyang mga mata. Grabe talaga itong kabataan at mabilog na figure. Nakaramdam ng kakaiba si Mumumo nang marinig niya ang lalamunan ng lalaki, itinaas ang kanyang ulo, ibinaba muli ang kanyang ulo, at sa wakas ay natanto ang dahilan. Ang kanyang mukha ay naging maliwanag na pula sa isang iglap. Bro-in-law, ano ang tinitingnan mo? Ubu, wala lang, palitan natin ang pangungusap. Nagkunwaring kalmado si Ye Fan. Nagmamalaki si Mumumo saglit, at ulong, mukhang. Medyo lumaki ito kamakailan. Kung magpapatuloy ito, sa tingin mo ba ay magiging ang kapatid mo? Narinig ni Ye Fan ang apoy sa kanyang ibabang tiyan. Sa pag-iisip sa huling pagkakataong pinadama ni Mumumo na comfortable siya sa kanyang mga kamay, mas maraming naisip si Ye Fan. Sa gabing-gabi, walang ibang tao sa bahay maliban kay Tita Jiang sa ibaba. Sa sandaling ito, may tumawag sa cellphone ni Mumumo na pumutol sa pag-iisip ni Ye Fan. Tumingin si Mumumo sa telepono at ipinakita nito na ito ay isang taong nagngangalang Shen Yu. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, sinagot ni Mumumo ang telepono at sinabing, Squad Leader Shen, ano ang problema?
Mumo, may oras ka ba bukas? Gusto kitang imbitahan na samahan ako sa isang pagtatanghal sa Oriental Art Center, sabi ni Shen Yu. Oh, di ba magkasama kayo ni Jolie? Sa tingin ko hindi siya magaling maglaro ng tulad mo, kaya nag-apply siya ng partner change, hindi mo ako bibiguin, nakangiting sabi ni Shen Yu. Kinagat ni Mumumo ang kanyang ibabang labi, sumulyap kay Yefan, at sinabing, okay, ang pinuno ng squad na iyon, napakataas ng tingin mo sa akin, maghahanda akong mabuti. Hindi mo kailangang mag-alala, sapat na ang antas ng iyong paglalaro, maaari tayong magsagawa ng kaunting rehearsal bukas, masayang sabi ni Shen Yu. Malinaw na naririnig ni Yefan ang lahat, at nang ibinaba ng babae ang telepono, tinanong niya, ang iyong pinuno ng squad. Oo, ungol ni Mumumo, hinahabol niya ako. Natigilan si Yefan, bagamat narinig niya ito ay isang maliit na senyales, ngunit hindi ko inaasahan na ito ang mangyayari, ngunit kakaiba na walang humahabol sa hitsura at background ng pamilya ni Mumumo. Haha, medyo madaming lalaki ang naghahabol sa'yo sa school di ba? Nakangiting tanong ni Yefan, ngunit nakaramdam siya ng kaunting kakaiba sa kanyang puso. Tumango si Mumumo, oo, ngunit ang pamilya ni Shen Yu na ito ay mukhang napakalakas. Napakagalang ng prinsipal kapag nakikita siya. Dahil hinabol niya ako, maraming lalaki ang hindi nang ahas na lumapit sa akin. Guwapo ka ba? Kumusta ang iyong personalidad? Pagkatapos ng kolehiyo, hindi na masyadong umibig, sabi ni Yefan. Natigilan ang magandang mukha ni Mumumo, it's none of your business, anyway, mas guwapo siya sa'yo. Mas talented siya kaysa sa'yo. Nagpout si Yefan, wala akong pakialam, anyway, matagal na tayong magkakilala. Hipag ko na naman. Aking hipag. Oo, ako ang iyong hipag. Huwag kang masyadong lumapit sa akin. Ayokong magkamali ang kapatid ko. Pagkatapos magsalita, galit na itinulak ni Mumumo si Yefan palayo. Sabi, hindi ko ginagawa ang aking takdang aralin ngayon. Magpapahinga ako. Lumabas ka. Kabanata 0787 walang silbi ang pag-iingat nito. 0787. Walang magawa si Yefan, hindi sinasadyang nagalit ang kanyang hipag, at ayaw niyang magdagdag ng panggatong sa apoy, kaya kinailangan niyang lumabas ng silid. Gayunpaman, kapag naiisip niya ang buhay kolehiyo ni Mumumo, maaaring umibig siya sa ibang mga lalaki, at mayroon pa rin siyang malabong pakiramdam sa kanyang puso, at hindi ito komportable. Umiling si Yefan, naramdaman ni Yefan na masyado siyang nag-iisip, marahil ay iniisip niya ito bilang kanyang nakababatang kapatid na babae, at palagi siyang nag-aatubili na magpakasal kapag siya ay lumaki. Oo, dapat nga, sabi ni Yefan sa kanyang sarili. Marami pang dapat gawin si Yefan. Pinag-aaralan niya ang impormasyon tungkol sa akses ng lupa, at gustong iligtas si Angela. Pinag-aaralan din niya ang aklat na The Gods of Desolation, upang makita kung makakahanap siya ng kapakipakinabang na impormasyon. Maging mas malakas. Sa pag-iisip nito, hindi palaging iniisip ni Yefan ang tungkol sa buhay universidad ni Mumumo. Pagbalik sa silid, maliligaw na sana si Yefan, at pagkatapos ay basahin ang impormasyon, ngunit ayaw niya, at tumawag. Asawa, anong problema? Si Su Qingzhou ang tumawag. Nag-aalalang sinabi ni Su Qingzhou, asawa, ang filmmaker na makikita natin ngayon, at ang mga miyembro ng kanyang koponan ay wala na. Ano? Nagtaka si Yefan, bakit hindi tayo nawala? Tumawag lang kami ng pulis. Ngunit sinabi ni Director Yao na ang oras mula noong pagkawala ng kontak ay masyadong maikli para magbukas ng kaso para sa investigasyon. Ngunit sa tingin namin ni Weiwei ay tiyak na hindi ito isang ordinaryong bagay, imposibleng gumawa ng appointment upang magkita at biglang mawala ng kontak. Sabi ni Su Qingzhou. Naisip ito ni Yefan at sinabing, huwag kang mag-alala, Mrs., may nawawala dito sa Huahay, pagkatapos ay tatanungin ko si Ninger, ito ay magiging mas malinaw. Kung gayon, tulungan mo akong makipag-ugnayan kay Sister Ning, naghihintay kami sa kumpanya. Makakaasa lang si Su Qingzhou kay Yefan para sa tulong sa mga ganitong bagay, hindi siya maghahanap ng mga nawawalang tao. Si Yefan ay tumawag kay Ning Zimo, at pagkatapos sabihin sa babae ang tungkol sa sitwasyon, biglang sinabi ni Ning Zimo, mukhang may alam ako, asawa, hintayin mo ang aking balita. Nagtataka si Yefan kung bakit may alam kaagad ang babae, kaya naghintay siya ng ilang sandali. Hindi nagtagal, tumawag si Ning Zimo at sinabing, asawa, si John Stern ba ang producer na iyon? Mukhang ganoon. Naalala ni Yefan na narinig itong binanggit ni Su Qingzhou sa hapunan. Tama, siya at ang kanyang koponan ay na-hostage ng Pamilya Club, na pabuntong hininga si Ning Zimo. Ang Pamilya Club. Mukhang narinig na ito ni Yefan sa isang lugar. Pagkatapos pag-isipang mabuti, sinabi niya, iyan ba ang pamilya sa ilalim ng lupa sa Magnesium? Oo, ang underground na ninong ng New York State, ang pinakamalaking underground na pamilya sa Magnesium na pinamumunuan ng matandang club. Nagtaka din ako kung bakit pupunta sa Huahay ang pangalawang young master ng club family. Ang goal pala nila ay ang bagong film and television company ng Splendid Group, ani Ning Zimo. Curious na tanong ni Yefan, bakit sila? May sama ng loob sila kay Jinxio. Bahagyang tumawa si Ning Zimo, asawa, tila wala kang alam tungkol sa industriya ng pelikula at telebisyon.
Hindi mo ba alam, ang Pamilya Club at ang Magnesium ang ilang malalaking kumpanya ng pelikula at telebisyon sa Hollywood ay may ilang dekada ng pakikipagtulungan. Sa mga unang araw ng pag-unlad ng industriya ng pelikula, kontrolado nila ang isang malaking bilang ng mga aktor, at maraming malalaking bituin ang pinasikat ng kanilang mga underground gang. Sa mga nagdaang taon, ang industriya ng pelikula ang naging pinakasikat. Ang booming market ay siyaguo. Nakakakuha sila ng maraming dibidendo sa takilya mula sa ating bansa kada taon. Kung ang mga pelikula ni Siyaguo ay binuo, ang kanilang mga interes ay lubos na mababawasan, kaya si Miss Ling Yue ay nakipagtulungan sa Jinxiu Group at nagdala ng isang mahusay na production team, hindi nila papayagang mangyari ang ganitong bagay. Natigilan si Ye Fan. Sa ganitong paraan, ang Pamilya Club ay nagpaplano na gumamit ng pananakot at pamimilit upang bigwan ang Splendid Pictures sa simula. Kapag nalaman ng mga namumukod tanging filmmaker mula sa buong mundo na hindi mapoprotektahan ng Splendid Group ang kanilang kaligtasan, gaano man karaming pera ang ginagastos ng Splendid Group, hindi ito makakatulong. Mukhang kahit ang mga tao ng Magnesium ay may kakayahang magnegosyo. Ngumiti si Ye Fan at sinabing, Ninger, alam mo ba kung nasaan sila? Siyempre, hindi ito si Niu Yu, gaano man kayaman at kapangyarihan ng kanilang club na pamilya, hindi sila maaaring magtago sa mga mata ng ating zisulin dito. Medyo proud na sabi ni Ning Zimo. Oh, nasaan sila? Sa Huahai Jiangyuan Villa area lang, direkta silang nagrenta ng 3 villa, sabi ni Ning Zimo. Sinabi ni Ye Fan, kung gayon, pupunta ako sa iyo ngayon, pumunta tayo upang makilala ang pangalawang batang master ng Pamilya Club saglit. Asawa, huwag kang pumunta sa gayong maliit na bagay, ako na ang bahala, payo ni Ning Zimo. Nag-alinlangan si Ye Fan, bagamat alam din niya na ang ganitong uri ng tao ay hindi karapat-dapat sa kanyang pagbaril, ngunit hindi pa rin siya komportable. Ito ang pakikibaka ng mga underground gang. Ang Huahai ay ating teritoryo, at hindi natin mapapahiya ang zisulin, sabi ni Ning Zimo. Naramdaman ni Ye Fan na ang sinabi niya ay magpaparamdam sa babae na hindi siya nagtitiwala sa kanya, kaya sinabi niya, sige, mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala, hahayaan ko silang ipadala ng buo ang production team ni John. Sabi ni Ning Zimo. Matapos ibaba ang telepono, hindi nagpapahinga si Ye Fan doon. Bagamat nangako siya kay Ning Zimo na hindi direktang makialam, natatakot pa rin siya sa anumang aksidente. Pagkatapos ng lahat, ang Pamilya Club ay naglakas loob na pumunta sa Sia Country mula sa malayo, at imposible nang walang ilang mga eksperto. Si Sun Chen ang nagpoprotekta kay Ning Zimo, ngunit mag-isa, maaaring hindi ito gumana. Sa makatuwid, nagmaneho pa rin si Ye Fan ng mag-isa patungo sa target na lokasyon. Ang Jiangyuan Villa area ay isang mayamang lugar na may magandang halaman sa tabing ilog. Dahil mas kaunti ang mga tao at mas maraming halaman, maginhawa din na gumawa ng ilang mga lihim na bagay. Sa gabi, napakatahimik dito, at ang kalat-kalat na mga damo at mga ilaw sa kagubatan ay nagpapadilim dito. Isang puting bulletproof na Mercedes-Benz Maybach ang nagmaneho papunta sa gate ng isang villa, na sinundan ng 3 itim na Chevrolet SUV. Sa pintuan, 2 matataas na puti at itim na bodyguard ang nagunat ng kanilang mga kamay upang pigilan sila, naglakad patungo sa pintuan ng Maybach, at kumatok sa bintana. WHO? Tanong ng bodyguard. Nang bumagsak ang bintana ng kotse, tumambad ang mukha ni Xiao Jiao, at mahinang sinabi niya, sabihin mo Mr. Club, presidente ning ng Zisulin, may hahanapin ako sa kanya. Purple Bamboo Forest. Hindi ko pa narinig, walang tagalabas dito. Inip na ikanaway ng puting bodyguard ang kanyang kamay. Pagdating mo sa Huahai, kung hindi ka sumasamba sa pantalan, sapat na ang pagiging masungit. Bakit, gusto mo pa ring magpanggap na hindi mo narinig? Ngumisi si Xiao Jiao. Nagkatinginan ng 2 puting bodyguard at nagtawanan, kayong mga babong unggoy sa Sia Kingdom, huwag na kayong mag-isip na magpanggap na nandito sila ni Mr. Club. Hindi kami interesadong makipaglaro sa inyo, kayong maliliit na gangster sa Sia Kingdom. Oo, hindi ito kapantay ng ating world-class underground family. Pagkatapos magsalita, isang malaking puting lalaki ang inabot at itinaas ang kanyang kwelyo, na nagpapakita ng isang kulay pilak na kulay abo na Colt pistol sa loob. Ano ang gagawin mo, kung hindi, mag-iingat ka sa pagsabog ng iyong ulo? Banta ng malaking puting lalaki na may masamang tingin sa mukha. Nanatiling kalmado si Xiao Jiao at ibinalik ang tingin kay Ning Zimo, na nakasuot ng itim na damit at itim na pantalon. Miss, tinanong ni Xiao Jiao ang kanyang kahulugan. Tumango si Ning Zimo. Naunawaan ni Xiao Jiao, at biglang iniwan ang kanyang kaliwang kamay mula sa manibela. Ang 2 daliri ay tumusok lamang sa mga mata ng bodyguard. Paft. Ang mga eyeballs ay sinaksak na bulag, at ang dugo ay tumalsik kung saan-saan. Walang oras na sumagot ang puting bodyguard, at umalangaw ang mga hiyawan sa buong gabi. Mababa ang mga mata ng aso, at walang silbi ang pag-iingat nito, nginisyon ni Xiao Jiao. Tumingin ang puting bodyguard na nasa tabi niya at mabilis na inilabas ang kanyang pistol, balak na patayin si Xiao Jiao. Ngunit mas mabilis na hinugot ng kamay ni Xiao Jiao ang baril mula sa kwelyo ng bodyguard, binuksan ang kaligtasan, hinayla ang gatilyo,
At sa isang putok, ang bala ay nagpaputok ng ilang ikasampu ng isang segundo ng mas mabilis. Isang butas ang direktang lumitaw sa noo ng isa pang puting bodyguard, at agad itong bumagsak sa lupa. Muling hinarap ni Xiao Zhao ang posisyon ng lock ng pinto sa tapat, at nagpaputok ng ilang putok. Matapos basagin ang lock ng pinto, hinampas ng sasakyan ang accelerator. Ang binagong Maybach, tulad ng isang hayop, ay sumugod sa pagbukas ng pinto at pumasok sa harapan ng Villa. Kabanata 0788 Sino ang dapat takutin? Ang mga subordinate ng pamilya club sa 0788. Narinig ni Villa ang paggalaw sa labas, at agad na bumukas ang front door, at isang grupo ng mga bodyguard ang sumugod na parang baha, at ang mga bodyguard na nagpapatrolya sa iba't ibang posisyon ay sumugod din. Sa loob ng ilang oras, 20-30 bodyguard na nakaitim na nakadamit mula sa pamilya Krob sa harap ng bakuran ang nakapalibot sa 3 kotse sa Zisulin. Ang mga bodyguard ay armado ng iba't ibang mga pistola at Uzi submachine gun, at ang mga itim na muzzle ay nakatutok sa pintuan ng kotse. Hinampas ng isang may balbas na itim na Mama Meryl ang bintana ng taxi gamit ang kanyang kamao, napapalibutan ka. Bilasan mo at buksan mo ang pinto. Bumaba ka. Bagamat bulletproof ang sasakyan, hindi mahirap pasabugan ang sasakyan. Miss, ang dami daw nilang staff, bakit hindi ako bumaba at makipagkita sa kanila saglit? Tumalikod si Xiao Zhao. Si Ning Zimo, na nakaupo sa likuran, ay may hawak na isang baso ng red wine sa kanyang kamay, marahang niyugyug ito, at ang kanyang magagandang mata ay damaloy. Ano ba ang pagmamadali? Narito tayo para hanapin si Angie Krob, itong mga taong ito, ipaubaya mo sa ibang mga kapatid. Tapos na ang training. After so long, it's time for them to practice their hands, otherwise sila ay kalaw-angin. Oo, ngumiti si Xiao Zhao, kinuha ang walkie-talkie sa loob, go. Sa sandaling dumating ang utos, mayroong isang dosenang mga figura, mabilis na gumagalaw patungo sa lugar na ito mula sa lahat ng direksyon ng Villa. Isang grupo ng matalas na mata na nakasuot ng itim na espesyal na uniforme ng panlaban ang naghagis ng kanilang mga lumilipad na kutsilyo mula sa malayo at pinalibutan ang grupo ng mga bodyguard na nakapalibot sa sasakyan. Puff puff. Ang mga nakakabit na lumilipad na kutsilyo ay tumusok sa katawan ng mga bodyguard na ito, at ang ilan ay direktang bumaril sa kanilang mga lalamunan at ulo, na pinatay sila kaagad. May ambush. Natuklasan ng isang grupo ng mga talento mula sa pamilya Krob na ang 3 sasakyang ito ay pagkukunwari lamang, at ang tunay na tropa ay wala sa mga sasakyan, kundi sa labas ng mga pader. Natutunan ng mga miyembro ng grupong ito ng Purple Bamboo Forest ang pinasimpleng bersyon ng mga galaw na itinuro ni Yefan, sinanay ng Buffalo Killer, at nag-practice din ng elite flying knife skills. Sa malakas na pangangatawan, masigasig at mapanlinlang na mga kasanayan sa pagpatay, at malalayong paraan ng pag-atake, kahit na wala silang mga panloob na kasanayan, sila ay ilang beses na mas malakas kaysa sa mga ordinaryong espesyal na puwersa. Tudo. Gitling. Ilang gwardya ng pamilya club na nataranta, nag-react, at nagmamadaling nagpaputok, ngunit walang epekto ang tumalsik na mga bala ng submachine gun, at sa halip ay aksidenteng nasugatan ang sarili nilang mga tao. Ang mga piling miyembro ng grupong ito ng Purple Bamboo Forest ay parang mga lobo na pumapasok sa kawon. Ginagamit nila ang mga kasanayan sa pagpoposisyon ng pumatay upang maiwasan ang firepower ng mga baril, at ginagamit ang mga maiikling kutsilyo at punyal na dala nila upang mabilis na maputol ang lalamunan ng mga dayuhang ito. Matapos makita ng ilang dayuhan na hindi makatama ang baril, determinado silang binigay ang baril at nagsimulang manlaban. Gayunpaman, ang kanilang matipunong tangkad at malalakas na kalamnan ay hindi pa rin makapagbigay ng kaunting kalamangan. Natakot sila nang makitang ang mga taong ito ng siya ay hindi malakas, ngunit sila ay napakalakas, napakabilis, at napakasabog. Susuntukan na sana ng nangungunang itim na lalaki ang isang elite na sundalo nang makita niyang nag-backflip ang sundalo, nag-volley ang kanyang katawan, at sinalo ng kanyang mga binti ang ulo ng itim na lalaki. Sa isang twist ng gunting, ang malaking tao ay napilipit sa kamatayan. Natulala na ang mga natitirang gwardya ng pamilya Krob. Hindi pa sila nakakita ng ganoong kalupit na away sa pagitan ng mga underground gang ng Magnesium. Sa pangkalahatan, lahat ay nakikipaglaban gamit ang baril, gamit ang marksmanship upang magpasya sa kahihinatnan, kahit na sila ay nakikipaglaban sa malapitan, sila ay sumuntok sa laman at dumiretso. Ang mga elite na ito mula sa Purple Bamboo Forest ay gumamit ng walang awa at maayos na mga diskarte sa pagpatay upang talunin sila na parang mga langaw na walang ulo, na hindi makalaban. Tumigil ka. Bumalik ka. Isang boses ang nanggaling sa gate ng Villa. Ang lumabas ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng beige open collar shirt, isang Vacheron Constantine na relo, kulot ang buhok, at mukhang isang akademiko. Sa tabi ng lalaki, nakatayo ang isang matangkad na babae na naka-red dress, na may supermodel figure, na nakayakap sa lalaki na nakawink. Master Angie. Mag-ingat, ang grupong ito ng mga tao ay lubhang mapanganib. Nanginginig na sabi ng isang puting bodyguard na may dugo sa buong mukha na namamahala sa seguridad. Sinipa ni Angie Krob ang bodyguard, mga walang kwentang bagay, $10 milyong sa isang taon,
talagang sumusuporta sa grupo ng basura mo, paanong hindi ako malalagay sa panganib sa iyo dito? Ilang bodyguard ang direktang lumuhad sa salupa, Master Angie. Patawarin mo ako. Hindi sila pinansin ni Angie, ngunit bumaba sa hagdan at lumapit sa kotse ng Maybach na may kalahating ngiti sa mukha. President Ning ng Zizhulin, ang iyong paraan ng pagbati ay napaka-espesyal. Bumukas ang pinto ng taxi, at pagkababa ni Xiao Zhao sa kotse, pinagbuksan niya ng pinto si Ning Zimo. Uminom si Ning Zimo ng red wine sa isang lagok, bumaba ng kotse, at hinaplos ang ulap na buhok na bamalot sa kanyang alampay, sumilay ang isang malabong ngiti sa kanyang maislan at kaakit-akit na mukha. Gaano man ito kay-special, hindi ito kasing espesyal ng paraan ng iyong pamilyang club, kagagaling ko lang dito. Hindi mo ba alam na ang underground network dito ay nasa ilalim ng kontrol natin ng Zizhulin? Kidnapping. President Ning, wala kaming kinidnap na tao, nagkakamali ka ba? Nakangiting tanong. Mr. John Stern at ang kanyang team, kukunin ko na sila ngayon, diretsyong sabi ni Ning Zimo. Napapikit si Angie, kaibigan ko si John, bisita ko sila, paano ko ibibigay ang kaibigan ko ng walang dahilan? Nanlamig ang mukha ni Ning Zimo, Angie Crab, wala akong pasensya sa iyo. Biruin mo, dalawa lang ang landas mo ngayon, isa, patay na kayong lahat, at aalisin ko ang mga tao. Dalawa, bumalik ka sa magnesium, at aalisin ko ang mga tao. Tumalon ang mga talukap ni Angie, at pagkatapos huminga ng malalim, sinabi niya, President Ning, alam kong isa kang lokal na ahas, ngunit maaaring hindi mo alam ang kasaysayan ng ating pamilyang club. Gaano kalaki ang impluensya? Hindi kalabisan na sabihin na kung muli mong pukawin ang aking limitasyon sa pagpapaubaya, maaari kong hayaan ang pamahalaan ng iyong kaharian ng siya na direktang kubkuban at sugpuin ka. Haha, ngumiti si Ning Zimo at sinabing, sino sa tingin mo ang kinatatakutan mo? Para sa iyo, isang underground na pamilya ng Magnesia, makikipagdigma ba ang Magnesia sa ating Sia Kingdom? Huwag masyadong seryosohin ang iyong sarili, tulad ng, sa palagay ko ay hindi karapat-dapat sa espesyal na pangangalaga ng gobyerno ang ating Purple Bamboo Forest na magdulot ng kaguluhan sa lipunan. Isang pagkakataon lang ang binigay ko sa iyo para pumili, huwag mong sayangin ang oras ko sa pagtulog sa gabi. Malungkot na tingin ang nakita sa mga mata ni Angie, pwede ko bang itanong, bakit mo inalis si John, may kooperasyon ka ba sa Jinxu Group? Hindi ako interesadong sagutin ka, nandito lang ako para kunin sila, nga pala. Mapapatay din kita, sabi ni Ning Zimo. Malamig na ngumuso si G, do you dare to kill me? Isang hamak na lokal na organisasyon sa Sia Kingdom, maglakas loob na patayin ako Angie Club. Lampas lang sa pagpipigil sa sarili. Ibinigay nila ito sa iyo, Brenda, aking sinta, patayin silang lahat. Sabi ni Angie sabay abot at tapik sa puwetan ng dalaga na may mahabang binti sa pulang palda, puno ng panginginig ang mga mata. Kabanata 0789 kalimutan mo na ito. 0789. Ang pulang palda na babae na si Brenda ay ngumiti ng kaakit-akit, dinilaan ang kanyang mga labi, okay, sweetheart. Sabi ni Brenda, nag-walk out sa kanyang high heels, tapos naglakad ng maganda, papunta kay Ning Zimo lumakad palayo. Ang mga elite ng Purple Bamboo Forest na nakatayo sa harap ay natural na hindi hahayaang makalapit kay Ning Zimo, at sumugod kay Brenda. Si Brenda ay nagpakita ng mapaglarong tingin sa kanyang mga mata, ibinuka ang kanyang mga braso, at isang kristal na kulay rosas na ambon ang kumalat. Mag-ingat sa lason. Nang mapagtanto ng dalawang elite na nasa harapan nila, napabuntong hininga sila at napaatras ng dalawang hakbang. Gayunpaman, pagkatapos ng paghinto na ito, sumugod si Brenda, at bigla siyang naglabas ng isang silver butterfly na kutsilyo. Ang liwanag ng espada ay kumislap at dumausdad sa lalamunan ng dalawang lalaki, direktang kumitil ng dalawang buhay. Noon lamang natuklasan ng lahat na ang babaeng nagngangalang Brenda ay hindi lamang gumamit ng lason, ngunit napakahusay din. Nang makita ito, ang lahat sa Zizhulin ay hindi nang ahas na sumugod at napaatras sa takot. Oh, bakit ka tumatakbo? Halika, ngumiti si Brenda May at ikanawit ang kanyang mga daliri. Naningkit ang mga mata ni Ning Zimo, alam na hindi ang kanyang mga nasasakupan ang kalaban ng babaeng ito, at sinabing, umurong kayong lahat, sasalubungin ko siya. Pagkatapos sabihin iyon, si Ning Zimo ay may dalawa pang willow leaf flying knife sa kanyang kamay, at mayroon siyang buong buhay. Ang tunay na chi ng tubig ay nilinang sa nakuhang dakilang kasakdalan. Bagamat hindi nito may lalabas ang true chi, maaari rin itong gawing mas mahusay ang bilis at lakas ng lumilipad na kutsilyo kaysa dati. Whoosh! Mabilis na pumutok ang dalawang lumilipad na kutsilyo kaya wala man lang silang makitang bakas. Umiwas si Brenda gamit ang isang rollover at humajijek, ang ganda ng flying knife technique, patuloy na darating. Mabilis na kumilos si Ning Zimo at binaril ang isang lumilipad na kutsilyo kay Brenda mula sa iba't ibang anggulo, ngunit naiwasan niya ito. Matapos makita ni Brenda na halos pareho ang distansya, isang mabilis, butterfly na kutsilyo, tulad ng isang pilak na multo, ay tumawid kay Ning Zimo sa isang kapanapanabak na paraan, wala pang 3 sentimetro ang layo. Kung hindi dahil sa mabilis na reaksyon ni Ning Zimo, halos laslasan na niya ang kanyang leeg tulad ng kanyang mga nasasakupan. Ang mga tao sa Purple Bamboo Forest ay mukhang takot na takot, habang si Angie Club ay nanunuya.
Ang hindi alam ng lahat ay isang lalaki at isang babae ang nakatayo sa bubong ng villa, tahimik na nanunood ng labanan sa ibaba. Son Chen, itong Brenda, alam mo ba ang kanyang pagkakakilanlan? Ang lalaking nagbuka ng kanyang bibig ay si Yefan na lumapit dahil nag-aalala siya, at ang babae sa likod niya, na nakadamit bilang isang waiter sa Zia Tea House, ay si Son Chen na namamahala sa pagprotekta kay Ning Zimo. Ang tungkulin ni Son Chen ay protektahan si Ning Zimo ng palihim, para hindi siya magpakita sa mga pangkalahatang aktibidad ng gang. King, itong si Brenda dapat ang Scorpion Girl, sa 36th killer list. Mayroon siyang mga espesyal na glandula sa kanyang katawan na maaaring maglabas ng mga lason. Siya ay isang mamamatay ng mga supernatural na kapangyarihan. Dapat ay gumasto si Angie Kelubo ng maraming pera. Kaya naman pinananatili ko siya sa tabi ko. Bilang isang veterano ng Buffalo at ang nangungunang 20 killer sa listahan ng mga pumatay, si Son Chen ay natural na napakalinaw tungkol sa mga pumatay sa mundo. Oh, ito pala ay isang supernatural killer. Matagal na akong nagretiro, at hindi ko pa naririnig ang tungkol sa taong ito. Kung gayon sa tingin mo ba ay mapanganib si Ninger? Tanong ni Yefan. King, kahit na ang babaeng Scorpion ay hindi kasing husay ni Miss Ning sa larangan ng pakikipaglaban at pisikal na fitness, ngunit ang kanyang mga lason ay nakamamatay. Sa totoo lang, sa tingin ko si Miss Ning ay lubhang mapanganib. Gusto mo ba akong kumilos? Tanong ni Son Chen. Kinusot ni Yefan ang kanyang mga mata, nang ibabaw ang hard power, ngunit ang kalaban ay naglalaro ng mga trick. Ang mga ganitong nakakagigil na labanan ay dumarami sa underground world. Huwag kang mag-alala, tingnan mo ang pagsasanay ni Ninger sa loob ng higit sa kalahating taon, kung mayroon mang let's make progress. Ang labanan sa harap na bakuran ay nakapasa na ng higit sa 20 stroke. Hindi na ginamit ni Ning Zimo ang lumilipad na kutsilyo. Pagkatapos niyang subukan ito, napagtanto niya ang isang bagay. Hindi marunong bumaril sa ilalim ng normal na mga pangyayari, dapat na malantad ang kalaban. Mabilis siyang humakbang at dumiretso sa puso ni Brenda. Pagkatapos ng mahabang pagsasanay sa mga galaw ni Yefan Zhao, ang pisikal na fitness ni Ning Zimo ay matagal nang naipanganak muli. Ang lakas ng sipa na ito ay mas malakas kaysa sa maraming congenital warriors. Itinaas ni Brenda ang kanyang kamay para hamarang, at nalaman niyang napakahirap, kaya kinailangan niyang umatras para mag-alis ng kaunting lakas, at kasabay nito, ang kanyang kabilang kamay ay umindayog ng kulay rosas na makamandag na ambon patungo kay Ning Zimo. Nakahanda na si Ning Zimo, at kasabay ng pag-alis niya gamit ang isang backflip, isang lumilipad na kutsilyo ang pumutok sa lalamunan ni Brenda ng malapitan. Hindi inaasahan ni Brenda na si Ning Zimo ay makakapag-shoot ng flying knife sa ganoong void state. Sa pagmamadali, mabilis siyang tumalikod upang maiwasan ito. Ngayon na, naghihintay si Ning Zimo ng ganoong pagkakataon. Sa kabilang kamay naman niya ay nagtago rin siya ng lumilipad na kutsilyo kaya naman ginamit niya ang kanyang mga paa sa pag-atake sa halip na mga kamay. Sinamantala ang sandali ng sumando si Brenda para umiwas at hindi makita ang kanyang mga galaw, inilabas ni Ning Zimo ang isa pang lumilipad na kutsilyo. Tatayo na sana si Brenda, naramdaman niyang may malamig na bagay na tumagos sa kanyang tiyan. Paft! Ang dugo ang inilabas ng lumilipad na kutsilyo, tumili si Brenda, hindi makapaniwalang nakatingin sa tiyan niya, kumakalat ang madilim na pula. Ang isang grupo ng mga tao mula sa Zizo Forest ay agad na sumigaw, ang presidente ay makapangyarihan. Ang pangulo ay makapangyarihan. Nagulat din si Ning Zimo. Hindi niya inaasahan na talagang nagtagumpay ang kanyang plano sa pakikipaglaban, at ang pamamaraang ito ng paggamit ng isang makamandag na babae ay inalis. Pagkatapos ng kalahating taon ng matinding pagsasanay, sa wakas ay natikman niya ang kagalakan ng pag-unlad. Nang makitang nasugatan si Brenda, hindi nagpakita ng awa si Ning Zimo, at dalawa pang lumilipad na kutsilyo ang tumusok sa kanyang katawan at ulo ayon sa pagkakasunod-sunod, na ikinamatay niya kaagad. Sa bubong ng villa, Commandant si Yefan kay Son Chen na nasa likuran niya, Son Chen, hindi ka ba nagsasanay ng napakatagal ng walang kabuluhan? Lahat ito ay bunga ng sariling pagsisikap ni Miss Ning, nakangiting sabi ni Son Chen. Nakatayo sa hagdan, namutla ang mukha ni Angie, at hindi makapaniwalang tumingin kay Ning Zimo, ang presidente ng lokal na gang sa Sia Kingdom, paano siya magiging napakalakas. Dapat mong malaman na sa bansang Magnesium, ang mga labanan sa pagitan ng kanilang mga pamilya sa ilalim ng lupa ay inuupahan ng iba para lumaban, at ang mga pamilya at gang na may mataas na antas sa pangkalahatan ay hindi gumagawa nito mismo. Okay, Angie, kung mayroon kang masters na ipapadala, maghihintay ako dito, kung ayaw mong mamatay. Pagkatapos, si John Stern at ang kanyang team, makikita ko na sila, naglakad si Ning Zimo patungo sa Angie Road. Malungkot ang mukha ni Angie. Hindi niya akalain na makikialam si Zishulin sa bagay na ito, pero ngayon lang niya ito maamin. Pinapasok niya ang isa sa kanyang mga subordinate sa silid, at pagkaraan ng ilang sandali, lumabas siya kasama ang isang grupo ng medyo nahihiya na mga tao. Halatang natakot din ang film production team, kahit hindi binugbog matapos kinidnap. Pinasakay sila ni Ning Zimo sa SUV sa likod. Walang laman ang dalawang sasakyan. Pagkatapos nilang make arga ay umalis na sila.
Nang pumunta ang mga tao sa bakanteng gusali, asul ang mukha ni Angie at sinabi niya, "Okay, President Ning, naibigay na sa iyo ang mga tao. Ngayon pakilinis ang mga bangkay dito. Maliligo na ako at matutulog ng mahimbing." Malamig at magaan ang mga mata ni Ning Zimo, "Pinatay ng mga tao mo ang mga kapatid ko, sa tingin mo. Hahayaan ko na lang." Kabanata 0790 Ano ang sitwasyon? 0790. Saglit na nagpanik si Angie, pero napakunot ang noo niya at napaisip, tumawa siya at sinabing, "Sa tingin mo matatakot mo ako? Sabi mo ngayon lang, may ibibigay ako sa'yo, at titigil ka. Sabi ko, kung ayaw mong mamatay, hindi ko sinabi yun, pag may pinakawalan ka, siguradong hindi kita hahayaang mamatay." Ngumisi si Ning Zimo. Noon lang napagtanto ni Angie ang butas sa kanyang mga salita, at galit na sinabi niya, "Ikaw. Naglalaro ka talaga ng ganyang dila sa akin. Papatayin mo ba ako, Angie Crab, alang-alang sa ilang hamak? Baliw ka. Ang mga taong ito ay mga piraso lamang ng chess. Parang hindi mabilang na bala, biktima lang sila na natupok kapag pinaputukan." Naglabas si Ning Zimo ng lumilipad na kutsilyo at dahan-daang naglakad patungo kay Angie. "Ikaw Crab, maaaring mga consumable ang mga nasasakupan ng pamilya, ngunit bawat kapatid sa ating Purple Bamboo Forest ay nag-alay ng kanyang buhay para sumama sa akin hanggang ngayon. Ang utang sa dugo ay binayaran ng dugo, Mr. Angie Club, iisa lang ang buhay mo, hindi mo masusuklian ang pagkamatay ko. Ang dalawang magkapatid na natalo, kaya mapapasakit ko lang ng kaunti ang kamatayan mo. Ano? Kung maglakas loob kang patayin ako, hindi ka matatakot na sirain ka ng pamilya Club natin." Hindi ito pinansin ni Ning Zimo, humakbang pasulong at hinawakan ang leeg ni Angie. Walang gaanong effort si Angie, kaya natural na hindi siya makatiis, pilit na bakas sa mga mata niya ang takot. Hinawakan ni Ning Zimo ang lumilipad na kutsilyo sa kamay, at mabilis na sinaksak ang katawan at likod, braso at hita ni Angie. Puff puff puff. Gitling. Isang dosenang butas ng dugo ang mesensinang tinusok, dahilan upang mapahiyaw si Angie. Inihagis ni Ning Zimo si Angie sa lupa, pinagmasdan siyang dumudugo, at mahinang nagsabi, "Huwag kang mag-alala, maaari kang magpatuloy sa pagdurugo kahit 1 minuto at kalahati, dahan-daang pakiramdam. Nanlamig ang iyong katawan, at palapit ka ng palapit sa kamatayan. Ang sarap ng pagiging malapit." Nagsimulang umiyak si Angie, "Pakiusap. Tulungan mo ako. Ayokong mamatay. Ayokong mamatay." Gayunpaman, ang kanyang boses ay hamina, at ang kanyang mga mag-aaral ay unti-unting lumaki. Sinabi ni Ning Zimo kay Xiao Zhao na nasa tabi niya, "Maglinis ka rito at ipadala si Mr. John Stern at ang iba pa sa Jinxu Group. Ang dalawang magkapatid na namatay sa labanan ay aalagaan ng kanilang mga pamilya." "Oo, miss." Tumango si Xiao Zhao. Sa bubong ng villa, nakita ni Ye Fan ang eksenang ito at hindi napigil ang mapabuntong hininga. Matagal na niyang hindi nakikita si Ning Zimo na nagpapakita ng ganoong side. Patuloy niyang pinagmamasdan ang matikas nitong pagtimpla ng tsaa at muntik na niyang makalimutan na may kasuyong ang nakatago sa puso niya. "Duguan Shi Wolf." Sinabi ni Son Chen, "Aking hari, Miss Ning. Katulad mo nung ikaw ay isang mamamatay tao. Napakalupit ko dati." Lumingon si Ye Fan at nagtanong. Ngumiti si Son Chen at tumango. Nagkibit balikat si Ye Fan, "May bata pa ba?" Angie Club ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit, ngunit ang pamilya Club ay may kaunting lakas sa magnesium, kaya't natatakot ako na hindi nila ito pabayaan, sabi ni Son Chen. Ngumisi si Ye Fan, "Hindi alam ng pamilya Club, nasa likod ko si Ninger. Kung alam nila, hindi nila papansinin ang Purple Bamboo Forest. Kung sila ay gumawa ng isang malaking kaguluhan, ang mga tao sa itaas ay natural na malaman. Nasa likod ako ni Queen Ning, kung gusto nilang manindigan para sa Club family, paglalaroan ko na lang sila." Iniyuko ni Son Chen ang kanyang ulo at sumagot, "Ito ay dahil ang aking mga nasasakupan ay labis na nag-aalala." Nagunat si Ye Fan, pagkatapos ay tumalon at bumagsak ng diretso sa bakuran. Ang mga tao sa Zishulin ay nagulat, sa pag-aakalang may isa pang kalaban, pagkatapos lamang na makitang malinaw na si Ye Fan yun ay napangiti silang lahat. Napangiti si Ning Zimo nang may hinanakit at walang magawang sinabi, "Asawa, bakit hindi ka nagtitiwala sa akin? Hindi ba sinabi ko sa iyo na huwag mong gamitin ito? Kakayanin ko. Pumunta lang ako para tingnan, kung sakali, hindi ako nakialam." Nakangiting naglakad si Ye Fan at inakbayan ang baywang ng babae, "Kilala ko si Ninger, ayaw mong umasa sa akin sa lahat ng bagay, pero kailangan kong siguraduhing ligtas ka, dahil ikaw ang babae ko muna, at pangalawa ang presidente ng Zishulin. Manahimik ka, may mga tao pa sa barkada natin." Namula si Ning Zimo, sa takot na marinig ng mga tao sa likod. Masayang sinabi ni Ye Fan, "Akin na ang lahat, hindi ito malaking bagay, ngunit talagang nagulat ako ngayong gabi na nagawang patayin ng aking Ninger ang ika-36 na killer sa buong mundo sa listahan ng mga mamamatay. Malaking improvement ito." Nagulat si Ning Zimo, "Ano? Ang babaeng iyon ang ika-36 na pumatay sa listahan?" Tumango si Ye Fan, "Oo, ang iyong pagsusumikap sa nakalipas na 6 na buwan ay hindi nawalan ng kabuluhan.
Kapag ang iyong cultivation days ay nakapasok na sa likas, ang iyong lakas ay tiyak na tataas muli. Maaari pang lumampas. Nagulat at natuwa si Ning Zimo, masayang hinawakan ang kamay ni Yefan, at sinabing, asawa, sobrang busy mo lately, matagal mo na akong hindi nakakasama, samantalahin natin ang kaakit-akit na liwanag ng buwan ngayong gabi at lumabas para kumain at uminom. Masarap ba ang alak? Siyempre walang problema si Yefan, kanina pa siya tumatakbo, at oras na para gumugol ng oras sa mga babaeng nakapaligid sa kanya. Si Xiao Jiao ang aasikasuhin ng iba pang bagay dito, at magkasamang nagmaneho sina Yefan at Ning Zimo papunta sa night market. Habang nasa daan, tinawagan ni Yefan si Su Qingzhou at sinabi sa babae na nalutas na ang usapin. Nalaman ni Su Qingzhou na personal na pinangunahan ni Ning Zimo ang isang tao upang iligtas si Stern at ang kanyang partido, at hiniling kay Yefan na ibigay ang telepono kay Ning Zimo. Ang dalawang babae ay tila nagkaroon ng isang palakaibigan na relasyon, marahil dahil si Ning Zimo ay walang pinagtatalunan tungkol sa anumang bagay. Sister Ning, salamat sa iyong pagsusumikap. Nakatanggap na ako ng tawag mula kay Mr. Stern, at maayos silang lahat, sabi ni Su Qingzhou. Wala lang, ganito ang nangyari sa site namin sa Zisulin. Siyempre hindi natin pwedeng hayaang magpakita ng prestige ang mga dayuhan. Buti na lang at inagaw nila si Mr. Stern noong gabi. Kung sa araw, siguradong ay hype nila ito sa news media. Sinasabing ang production team ng Jinxu Group ay nabantaan, kaya sino ang maglalakas loob na magtrabaho sa Jinxu Group? Sabi ni Ning Zimo. Sinabi ni Su Qingzhou na, Sister Ning, interesado ka bang mamuhunan sa aming splendid films and televisions? Ang industriya ng pelikula at telebisyon ay espesyal, at kailangan mong kumain ng itim at puti. Sa tingin ko, kung may tali si Zisulin sa aming kumpanya, mas magtitiwala sa amin ang staff at ang mga aktor. Lumiwanag ang mga mata ni Ning Zimo nang marinig niya ito, pero balita ko hindi ka nagkukulang sa pondo, at wala kang planong hilahin ito. Yung ibang partners. Ang iba ay pawang mga tagalabas, at si Sister Ning ay akin, sabi ni Su Qingzhou. Sumulyap si Ning Zimo kay Yefan na nagmamaneho sa tabi niya, at nakangiting sinabi, aba, ayoko rin. Ipokrito ako, wala akong mahanap na project na mapag-investan, maghanap tayo ng oras para kumain ng magkasama at mag-usap. Okay, pagkatapos ay maaari mo lang akong kontakin ng direkta, hindi mo kailangang dumaan sa isang katulong, mahinang sabi ni Su Qingzhou. Okay, Qingzhou, ibababa ko na ang tawag. Pagkatapos. Tinapos ang tawag, ngumiti si Ning Zimo at sinabi kay Yefan, asawa, sa palagay ko ay napakataas ng emosyonal na katalinuhan ni Qingzhou. Narinig ko noon na madalas siyang hindi makatao. Nagkaaway ako kahit saan, ngunit ngayon ay tinitingnan ko ito, hindi naman talaga ako ganoong klase ng tao. Nakangiting sabi ni Yefan, mataas ang IQ ng misis ko, syempre kaya niya kung gusto niya ng mataas na EQ, gusto lang niya o hindi, isa lang ang pinili niya ito ang pinakamagandang paraan para makasama kanya. Bakit ba ang lalim ng iniisip mo tungkol sa asawa mo, baka naman may gusto na siya sa kapatid ko ngayon? Sabi ni Ning Zimo. Nagkibit-balikat si Yefan, wala siyang pakialam, anuman ang isipin ni Su Qingzhou, basta ang mga babae ay magkakasundo. Dumating ang dalawa sa isang kilalang late-night barbecue restaurant sa Huahai, kung saan naroon ang folk singer maraming tao ang kumakanta, at maraming usok sa lahat ng dako, at napakaraming ingay. Ngunit kadalasan silang dalawa ay walang pagkakataon na kumain sa isang buhay na lugar, na medyo kawili-wili. Umorder ako ng isang bungkus ng skewer at hiningi ito. Sa isang paghigop ng beer, nagkwentuhan ang dalawa tungkol sa mga kamakailang kaganapan, nakinig ng mga kanta, at naghihintay na may hain ng maluwag at masaya ang pagkain. Ngunit sa sandaling ito, ang tunog ng nabasag na bote ng alak ay nagmula sa isang mesa sa likod, at ang restaurant ay bumulalas ang maraming tao. Sandaling natigilan sina Yefan at Ning Zimo, at naguguluhan na tumingin, iniisip kung ano ang sitwasyon. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, press turn on the notification bell.